gilid ng isang maliit na bayan na napapalibutan ng mga palayan at kagubatan, may isang lalaking halos hindi na pinapansin ng mga tao. Ang pangalan niya ay Mateo. Si Mateo ay isang pulubi. Araw-araw ay makikita siyang naglalakad sa mga kalsadang maalikabok, suot ang lumang damit na halos mapunit na sa tagalan ng paggamit. Ang kanyang tsinelas ay hindi na magkapareho. Ang isa ay kupas na goma, at ang isa ay halos mapigtas na ang tali. Ngunit higit sa kanyang kasuotan, ang mas mabigat ay ang buhay na kanyang dinadala. Noon si Mateo ay hindi naman ganito. Mayroon siyang maliit na lupain sa gilid ng bayan kung saan siya nagtatanim ng kamote at gulay. Simple lamang ang buhay niya noon, ngunit sapat upang mabuhay ng marangal. Hanggang sa dumating ang sunod-sunod na pagsubok. Una ay ang malakas na bagyo na sumira sa kanyang taniman. Sumunod ay ang matinding tagtuyot na halos tuluyang pumatay sa lupa. At sa huli, napilitan siyang ibenta ang kanyang lupain upang mabayaran ang utang na ginamit niya para mabuhay sa mga panahong iyon. Pagkatapos noon, wala nang natira kay Mateo. Wala siyang pamilya. Wala siyang bahay. Wala siyang lupang babalikan. Ang natira lamang sa kanya ay ang pag-asa na baka balang araw ay may magbago sa kanyang kapalaran. Ngunit sa mata ng mga tao sa bayan, isa lamang siyang pulubi na nakaupo sa tabi ng lumang simbahan tuwing umaga. May ilang nagbibigay ng barya, may ilan namang dumadaan na tila hindi siya nakikita. May mga batang minsan ay nagtatawanan kapag siya ay dumadaan, ngunit hindi siya nagagalit. Tahimik lamang siyang naglalakad at nagdarasal sa sarili. Kung may awa pa ang langit, bulong niya minsan, baka isang araw ay magbago rin ang buhay ko. Hindi niya alam na ang araw na iyon ay mas malapit kaysa sa kanyang inaakala. Isang hapon, matapos ang mahabang araw ng paglalakad, nagpasya si Mateo na magpahinga sa gilid ng kagubatan sa labas ng bayan. Ang lugar na iyon ay iniiwasan ng karamihan sa mga tao. Ayon sa matatanda, ang kagubatang iyon ay tirahan ng mga nilalang na hindi karaniwan. May nagsasabing may mga duwende roon. May nagsasabing may mga diwata. Ngunit para kay Mateo, ang kagubatan ay isang tahimik na lugar lamang kung saan maaari siyang makalimot sandali sa hirap ng mundo. Umupo siya sa ilalim ng isang malaking punong balete. Ang mga ugat ng puno ay tila mga kamay na nakayakap sa lupa, at ang mga sanga nito ay halos tumatakip sa liwanag ng araw. Habang nakaupo roon, naramdaman ni Mateo ang kakaibang katahimikan. Hindi tulad ng karaniwang katahimikan ng kagubatan. Ito ay tila may kakaibang presensya. Bigla niyang narinig ang isang mahinang tinig. Mateo. Napalingon siya. Wala siyang nakitang tao. Inisip niyang baka nagkamali lamang siya ng dinig. Ngunit muli niyang narinig ang tinig. Mateo. Sa pagkakataong ito, malinaw na malinaw. Tumayo siya at tumingin sa paligid. May tao ba dyan? Tanong niya. Walang sumagot. Ngunit may kakaibang liwanag na unti-unting lumilitaw mula sa likod ng punong balete. Unti-unti itong lumakas. Hanggang sa may isang anyong lumabas mula sa liwanag. Isang babae. Ngunit hindi ito karaniwang babae. Ang kanyang balat ay tila kumikislap sa liwanag ng dapit hapon. Ang kanyang buhok ay mahaba at tila sumasayaw sa hangin kahit walang ihip ng hangin. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang ningning, tila naglalaman ng lihim ng buong kagubatan. Napaatras si Mateo. Huwag kang matakot, sabi ng babae sa mahinahong tinig. Ano ka? Nanginginig na tanong ni Mateo. Ngumiti ang babae. Ako ay isang diwata ng kagubatang ito. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Hindi niya alam kung maniniwala siya o hindi. Ngunit ang liwanag na nakapalibot sa babae ay sapat upang sabihin sa kanya na ang kanyang nakikita ay hindi pangkaraniwan. Bakit mo ako tinawag? Tanong niya. Lumapit ang diwata. Tinitingnan kita matagal na. Matagal na? Gulat na tanong ni Mateo. Tumango ang diwata.
Sa kabila ng lahat ng hirap na dinanas mo, hindi ka naging masama sa kapwa mo. Naalala ni Mateo ang mga pagkakataong kahit gutom siya ay ibinibigay pa rin niya ang kalahati ng tinapay sa ibang pulubi. Naalala rin niya ang mga pagkakataong tinulungan niya ang matatandang hindi makatawid sa kalsada. Kaunti lamang ang mga taong tulad mo, sabi ng diwata. Ngunit wala naman akong nagawa na espesyal, sagot ni Mateo. Ang kabutihan ay bihira na sa mundo ng tao, sagot ng diwata. Sandaling nanahimik ang paligid. Pagkatapos ay itinaas ng diwata ang kanyang kamay. Mula sa kanyang palad ay lumitaw ang isang maliit na bagay na kumikislap sa liwanag. Isang agimat. Ito ay isang maliit na bilog na tila yari sa lumang pilak, ngunit may kakaibang simbolo sa gitna. Mateo, sabi ng diwata, ibinibigay ko ito sa iyo. Hindi agad gumalaw si Mateo. Bakit sa akin? Tanong niya. Dahil napatunayan mong mabuti ang iyong puso. Dahan-dahang inilapit ng diwata ang agimat sa kanyang kamay. Kapag hawak mo ang agimat na ito, sabi ng diwata, magbabago ang iyong kapalaran. Ngunit biglang naging seryoso ang kanyang mukha. Ngunit tandaan mo ito. Ang hangin sa paligid ay tila biglang tumigil. Ang kapangyarihan ng agimat ay hindi para sa kasakiman. Kung gagamitin mo ito sa masama, ang biyayang ibinigay sa iyo ay maaaring maging sumpa. Tahimik na tumango si Mateo. Kinuha niya ang agimat. Sa sandaling nahawakan niya ito, may kakaibang init na dumaloy sa kanyang katawan. Parang may lakas na matagal nang natutulog sa kanyang loob ang biglang nagising. Napatingin siya sa diwata. Ngunit ang diwata ay unti-unti nang nawawala sa liwanag. Hintay! Sigaw ni Mateo. Bakit mo ako pinili? Ang huling ngiti ng diwata ay puno ng hiwaga. Dahil minsan, ang mga taong walang-wala ang siyang may pinakamalinis na puso. At sa isang iglap, nawala siya. Naiwan si Mateo sa ilalim ng punong balete. Hawak ang mahiwagang agimat. At hindi pa niya alam na ang gabing iyon ang simula ng isang kapalarang magbabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi sa buong bayan. Hindi makapaniwala si Mateo sa nangyari. Matagal siyang nakatayo sa ilalim ng punong balete habang hawak ang agimat na ibinigay ng diwata. Ang liwanag ng dapit hapon ay unti-unting nawawala at ang kagubatan ay nagsisimula ng balutin ng malamlam na dilim. Ngunit ang kanyang isip ay puno pa rin ng mga tanong. Totoo ba ang kanyang nakita? O baka pagod lamang siya at naglaro ang kanyang imahinasyon? Dahan-dahan niyang tiningnan ang agimat sa kanyang palad. Ito ay maliit lamang, halos kasinlaki ng isang barya. Ngunit ang ukit sa gitna nito ay kakaiba. Isang simbolong hindi pa niya kailanman nakita. Kapag tinamaan ng kaunting liwanag, tila kumikislap ang mga linya nito na parang may sariling buhay. Napabuntong hininga si Mateo. Kung ito man ay panaginip, bulong niya sa sarili, sana ay huwag na akong magising. Isinabit niya ang agimat sa isang lumang tali na nakita niya sa kanyang bulsa at isinukbit sa kanyang leeg. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad palabas ng kagubatan. Ang daan pabalik sa bayan ay tahimik. Tanging ang mga kuliglig at ang mahinang galaw ng mga dahon ang kanyang naririnig. Habang naglalakad, napansin niyang tila mas magaan ang kanyang katawan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Marahil ay dahil sa pag-asa. Matagal ng panahon mula nang huli siyang nakaramdam ng ganoong pakiramdam. Nang makarating siya sa gilid ng bayan, gabi na. Ang mga ilaw mula sa mga bahay ay kumikislap sa dilim. Sa malayo ay naririnig niya ang ingay ng mga tao sa maliit na tindahan kung saan madalas magtipon ang mga kalalakihan ng baryo upang magkwentuhan. Ngunit si Mateo ay hindi pumunta roon. Sanay na siyang umiwas sa mga lugar kung saan maraming tao. Hindi dahil sa ayaw niya sa kanila, kundi dahil alam niyang karamihan ay hindi naman siya pinapansin. Sa halip, naglakad siya papunta sa likod ng lumang simbahan. Doon siya madalas matulog. May isang maliit na silong doon na hindi gaanong nababasa kapag umuulan.
Umupo siya sa malamig na semento at inilabas ang maliit na piraso ng tinapay na nakuha niya mula sa isang mabait na tindera kaninang umaga. Iyon na lamang ang kanyang pagkain para sa gabing iyon. Habang tinitingnan niya ang tinapay, napabuntong hininga siya. Kung may kapangyarihan nga ito, sabi niya habang hinahawakan ng agimat, baka naman pwedeng magkaroon ako ng kaunting pagkain bukas. Hindi niya alam kung bakit niya iyon sinabi. Siguro ay dahil sa pagod. Siguro ay dahil sa gutom. O marahil ay dahil sa maliit na bahagi ng kanyang puso na umaasang may mangyayari. Matapos kainin ang kalahati ng tinapay, itinabi niya ang natira para sa umaga. Pagkatapos ay sumandal siya sa pader ng simbahan at ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi nagtagal, nakatulog siya. Madaling araw nang magising si Mateo. Ang malamig na hangin ng umaga ang unang bumati sa kanya. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. At doon niya napansin ang isang bagay na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Sa tabi niya ay may isang maliit na supot. Hindi niya iyon dala kagabi. Dahan-dahan niya itong kinuha. Ang supot ay gawa sa telang malinis at maayos ang pagkakatali. Nang buksan niya ito, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Sa loob ay may mga piraso ng tinapay, ilang prutas at isang maliit na bote ng tubig. Napatingin siya sa paligid. Walang tao. Tahimik ang paligid ng simbahan. May nag-iwan ba nito? Tanong niya sa sarili. Ngunit wala siyang maalalang tao na lalapit sa kanya habang siya ay natutulog. Bigla niyang naalala ang agimat sa kanyang leeg. Agad niya itong hinawakan. May bahagyang init itong nararamdaman. Hindi malakas, ngunit sapat upang mapansin. Napaupo si Mateo ng tuwid. Ang sinabi niya kagabi ay tila nagbalik sa kanyang isip. Baka naman pwedeng magkaroon ako ng kaunting pagkain bukas. Napatingin siya muli sa supot ng pagkain. Unti-unti, may kakaibang pakiramdam ang sumiksik sa kanyang dibdib. Hindi ito takot. Hindi rin ito pagdududa. Ito ay pagkamangha. Hindi maaari, bulong niya. Ngunit naroon ang pagkain. Totoo. Unti-unti siyang napangiti. Hindi niya maalala kung kailan siya huling ngumiti ng ganoon. Tahimik siyang nagpasalamat. Salamat, bulong niya sa langit. Pagkatapos ay kumain siya. Sa bawat subo ng tinapay at prutas, pakiramdam niya ay parang may bagong lakas na pumapasok sa kanyang katawan. Hindi lamang dahil sa pagkain, kundi dahil sa pakiramdam na baka, sa wakas, may nagbago na sa kanyang buhay. Matapos kumain, nagpa siya si Mateo na maglakad sa palengke ng bayan. Hindi para mamalimos, kundi upang makita lamang ang paligid. Habang naglalakad siya sa makipot na kalsada, napansin niyang tila mas malinaw ang kanyang paningin. Mas naririnig niya ang mga tunog sa paligid. Mas ramdam niya ang hangin. Para bang may nagising na kakaibang sigla sa kanyang katawan. Pagdating niya sa palengke, nakita niya ang isang matandang babae na pilit binubuhat ang isang mabigat na sako ng gulay. Halos hindi na ito makagalaw. Lumapit si Mateo. Nay, tulungan ko po kayo, sabi niya. Nagulat ang matanda. Iho, mabigat ito. Ngunit ngumiti si Mateo. Subukan ko po. Hinawakan niya ang sako. At sa kanyang pagtataka, tila hindi ito gaanong mabigat. Madali niya itong naitaas. Napanganga ang matandang babae. Iho, ang lakas mo pala. Nagulat din si Mateo. Dati ay hirap siyang magbuhat kahit ng kalahati ng ganoong bigat. Ngunit ngayon, tila wala lamang iyon. Napahawak siya sa agimat sa kanyang dibdib. Unti-unti niyang nauunawaan ang nangyayari. Ang agimat na ibinigay ng diwata ay hindi lamang nagbibigay ng swerte. Ito ay may kapangyarihan. Ngunit sa sandaling iyon, may isang pares ng matang nakamasid sa kanya mula sa kabilang dulo ng palengke. Isang lalaking matagal nang kilala sa bayan. Isang lalaking hindi kilala sa kabutihan.
Tahimik siyang nakatingin kay Mateo at sa kanyang mga mata ay may kakaibang interes. Dahil napansin niya ang isang bagay na hindi napansin ng iba. Ang kumikislap na agimat sa leeg ng pulubi. Sa kabilang dulo ng palengke ay nakatayo ang isang lalaking kilala ng halos lahat sa bayan. Ang pangalan niya ay Don Silvestre. Hindi siya opisyal na pinuno ng lugar, ngunit marami ang natatakot sa kanya. Siya ang may pinakamalaking tindahan ng bigas at mais sa bayan. Bukod doon, marami rin siyang lupang sakahan na pinagtatrabahuhan ng mga magsasakang may utang sa kanya. Hindi siya kilala sa kabaitan. Sa katunayan, marami ang nagsasabing mas mahalaga sa kanya ang pera kaysa sa kapakanan ng kapwa. Habang abala ang mga tao sa palengke, tahimik lamang siyang nakatayo at pinagmamasdan si Mateo. Hindi siya nagkakamali. Kitang-kita niya ang nangyari kanina. Isang pulubi na dati ay halos hindi makabuhat ng sako. Ang biglang nagbuhat ng mabigat na kargamento na parang walang hirap. At may isa pang bagay na nakakuha ng kanyang pansin. Ang agimat na nakasabit sa leeg ni Mateo. Kumikislap iyon ng bahagya kapag tinatamaan ng liwanag ng araw. Bahagyang kumunot ang noo ni Don Silvestre. Hindi pangkaraniwan ang bagay na iyon, bulong niya sa sarili. Lumapit sa kanya ang kanyang katiwala na si Rogelio, isang payat na lalaki na laging sumusunod sa kanyang utos. Ano po ang tinitingnan ninyo, Don? Tanong nito. Itinuro ni Don Silvestre si Mateo na kasalukuyang naglalakad palayo matapos tulungan ang matandang babae. Ang pulubing iyon. Tumingin si Rogelio. Si Mateo po, madalas po siyang nakaupo sa may simbahan. Napansin mo ba ang lakas niya kanina? Umiling si Rogelio. Hindi po. Ngumiti ng bahagya si Don Silvestre. Binuhat niya ang sako ng gulay ni Aling Marta na parang wala lang. Napatingin muli si Rogelio kay Mateo. Talaga po? Tumango si Don Silvestre. At may isa pa akong napansin. Ang ano po iyon? Tahimik sandaling tumingin si Don Silvestre sa agimat na nakasabit sa leeg ni Mateo. Ang bagay na suot niya sa leeg. Hindi agad nagsalita si Rogelio. Ngunit kilala niya ang amo niya. Kapag may napansin itong kakaiba, siguradong may balak ito. Ano po ang gusto ninyong gawin? Maingat na tanong niya. Ngumiti si Don Silvestre. Isang ngiting hindi nagpapahiwatig ng kabutihan. Obserbahan mo siya. Nais kong malaman kung ano ang lihim ng pulubing iyon. Samantala, walang kamalay-malay si Mateo na may nagmamasid sa kanya. Matapos niyang tulungan ang matandang babae, nagpasya siyang umalis sa palengke. Hindi siya sanay sa maraming mata na nakatingin sa kanya. May ilang tao pang ang napapansin ang lakas na ipinakita niya kanina. Habang naglalakad siya sa makipot na kalsada ng bayan, paulit-ulit niyang hinahawakan ang agimat sa kanyang dibdib. May kakaiba talaga rito. Nararamdaman niya iyon. Hindi lamang lakas ang ibinibigay nito. Parang may daloy ng enerhiya na dahan-dahang gumagalaw sa kanyang katawan. Ngunit kasabay ng kanyang pagkamangha ay ang pag-alala niya sa sinabi ng diwata. Ang kapangyarihan ng agimat ay hindi para sa kasakiman. Kung gagamitin mo ito sa masama, ang biyayang ibinigay sa iyo ay maaaring maging sumpa. Napahinto siya sa gitna ng daan. Tiningnan niya ang agimat. Ano ba talaga ang kaya mong gawin? Bulong niya. Ngunit syempre walang sagot. Ang agimat ay nanatiling tahimik sa kanyang dibdib. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang makarating siya sa gilid ng ilog sa labas ng bayan. Ito ang lugar na madalas niyang puntahan kapag gusto niyang mapag-isa. Malinis ang agos ng tubig at ang mga puno sa paligid ay nagbibigay ng lilim laban sa araw. Umupo siya sa isang malaking bato. Habang nakatingin siya sa agos ng ilog, napansin niya ang isang batang lalaki na nakatayo sa kabilang pampang. Mukhang nag-aalala ito. Mang! Sigaw ng bata. Napalingon si Mateo. Bakit? Tanong niya. May nahulog po sa tubig. Agad tumayo si Mateo.
Ang ano? Ang maliit kong supot ng barya. Nahulog po. Napatingin si Mateo sa tubig. Medyo malalim ang bahaging iyon ng ilog. Kung susubukan ng bata na kunin iyon, maaaring mapahamak siya. Huminga ng malalim si Mateo. Ako na ang kukuha, sabi niya. Mabilis niyang hinubad ang kanyang tsinelas at dahan-dahang bumaba sa tubig. Malamig ang agos ng ilog. Ngunit sa kanyang pagtataka, tila hindi siya nahihirapan. Parang may kakaibang lakas na gumagabay sa kanyang katawan. Lumangoy siya sa gitna ng ilog. Hindi nagtagal, nakita niya ang maliit na supot na nakasabit sa pagitan ng dalawang bato sa ilalim ng tubig. Agad niya itong kinuha. Pag-ahon niya, tuwang-tuwa ang bata. Nakita ninyo po. Inabot ni Mateo ang supot. Kunin mo. Napangiti ang bata. Maraming salamat po. Hindi niya napigilang mapangiti rin. Sa sandaling iyon, may kakaibang init na dumaloy mula sa agimat sa kanyang dibdib. Mas malinaw kaysa dati. Napahawak siya rito. At sa kanyang isip ay may isang bagay na tila unti-unting nabubuo. Parang may lihim ang agimat na hindi pa niya ganap na nauunawaan. Ngunit bago pa siya makapag-isip pa, may dalawang lalaking papalapit sa kanya mula sa daan. Ang isa sa kanila ay si Rogelio. Tahimik silang tumigil sa harap niya. Tiningnan siya ni Rogelio mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay ngumiti. Mateo, hindi ba? Bahagyang nagtataka si Mateo. Oo. Kami ay ipinadala ni Don Silvestre. Bahagyang kumunot ang noo ni Mateo. Ano ang kailangan niya sa akin? Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Pagkatapos ay muling ngumiti si Rogelio. Gusto ka lamang niyang makausap. Saglit na tumingin si Mateo sa agimat sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kakaibang pakiramdam na pumasok sa kanyang dibdib. Parang babala. At sa sandaling iyon, hindi pa niya alam na ang pagkikita nila ni Don Silvestre ay magiging simula ng isang pagsubok na magbabago sa kanyang kapalaran. Tahimik na nakatayo si Mateo sa gilid ng ilog habang nakaharap kina Rogelio at sa kasama nitong lalaki. Ang hangin ay dahan-dahang dumaraan sa mga dahon ng punong nakapaligid sa lugar, ngunit tila mabigat ang katahimikan sa pagitan nila. Hindi sanay si Mateo na may mga taong naghahanap sa kanya, lalo na kung ang nagpapatawag ay isang taong tulad ni Don Silvestre. Narinig na niya ang pangalan nito maraming beses sa bayan. Kadalasan ay hindi magagandang kwento ang naririnig niya. Mga magsasakang nawalan ng lupa dahil sa utang, mga pamilyang napilitang magtrabaho sa bukid nito kapalit ng kaunting sahod. Hindi siya sigurado kung bakit siya gustong makausap ng ganoong tao. Ano ang kailangan niya sa akin? Muli niyang tanong. Bahagyang ngumiti si Rogelio, ngunit hindi iyon isang mainit na ngiti. Mas mabuti sigurong siya mismo ang magsabi sa iyo, sagot nito. Tumahimik si Mateo sandali. Ang agimat sa kanyang dibdib ay tila may bahagyang init na naman. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may pakiramdam siyang dapat siyang mag-ingat. Gayunpaman, hindi rin naman niya kayang tumanggi. Siya ay isang pulubi lamang sa mata ng karamihan. Kung tatanggi siya sa isang taong tulad ni Don Silvestre, maaari magkaroon iyon ng problema. Sige, sabi niya sa wakas. Saan ba siya? Sa kanyang bahay, sagot ni Rogelio. Sumama ka sa amin. Ang bahay ni Don Silvestre ay nasa pinakamataas na bahagi ng bayan. Habang naglalakad si Mateo, kasama ang dalawang lalaki, napapansin niyang unti-unting nagbabago ang itsura ng paligid. Ang mga simpleng bahay na gawa sa kahoy at yero ay napapalitan ng mas malalaking bahay na may bakod at hardin. Sa dulo ng kalsada ay makikita ang malaking bahay ni Don Silvestre. Dalawang palapag ito gawa sa matibay na kahoy at bato. Malawak ang bakuran at may ilang tauhang abala sa pag-aayos ng mga sako ng palay. Huminto si Mateo sa harap ng malaking gate.
Sa loob ng bakuran ay naroon si Don Silvestre. Nakaupo siya sa isang malaking silya habang umiinom ng kape. Maayos ang kanyang suot na barong at ang kanyang buhok ay maingat na inayos. Pagdating ni na Mateo, dahan-dahan niyang inilapag ang tasa. "Siya na po," sabi ni Rogelio. Tumingin si Don Silvestre kay Mateo. Matagal. Parang sinusuri ang bawat detalye ng kanyang mukha at katawan. Pagkatapos ay bahagya siyang ngumiti. "Ikaw pala si Mateo." "Opo," sagot ni Mateo. "Lumapit ka." Dahan-dahang lumapit si Mateo. Sa bawat hakbang ay mas nararamdaman niya ang init ng agimat sa kanyang dibdib. Huminto siya ilang hakbang mula sa kinauupuan ni Don Silvestre. Naroon ang kakaibang katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita ang mayamang lalaki. "May nakita akong kakaiba sa iyo kanina sa palengke." Napatingin si Mateo. "Ano po iyon?" "Ang lakas mo." Hindi agad sumagot si Mateo. Nagpatuloy si Don Silvestre. "Binuhat mo ang sako ni Aling Marta na parang wala lang." Napayuko si Mateo ng bahagya. "Tinulungan ko lang po siya." Ngumiti si Don Silvestre. "Hindi lahat ng tao kayang gawin iyon." Saglit siyang tumahimik. Pagkatapos ay itinuro niya ang leeg ni Mateo. Lalo na kung pulubi lamang. Doon napunta ang tingin ni Mateo sa agimat. Hindi niya namalayan na bahagyang lumabas ito mula sa kanyang damit. Bahagyang kumislap ang mata ni Don Silvestre. "Ano ang suot mo sa leeg?" Bahagyang nag-alinlangan si Mateo. "Isang agimat po." "Agimat?" Bahagyang natawa si Don Silvestre. "Naniniwala ka ba sa mga ganoong bagay?" Hindi agad sumagot si Mateo. Hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin ang totoo. Kung ikukwento niya ang tungkol sa diwata, baka isipin nilang baliw siya. Ngunit kung magsisinungaling naman siya, hindi rin niya alam kung anong sasabihin. Sa huli ay sinabi niya lamang ang totoo, ngunit hindi ang buong kwento. Regalo po ito. "Kanino?" Bahagyang tumigil si Mateo bago sumagot. "Sa isang taong tumulong sa akin." Tahimik na tumango si Don Silvestre. Ngunit sa kanyang isip ay may ibang iniisip. Hindi siya naniniwala sa mga simpleng kwento. At lalong hindi siya naniniwala na ang isang pulubi ay biglang magiging malakas ng walang dahilan. May lihim sa agimat na iyon. At nais niya itong malaman. "Mateo," sabi niya sa mas mahinahong tinig, "mukhang mabuti kang tao." Hindi sumagot si Mateo. "Kailangan ko ng mga taong mapagkakatiwalaan sa aking bukid." Pagpapatuloy ni Don Silvestre. Nagulat si Mateo. "Bukid po?" "Oo." Sumandal si Don Silvestre sa kanyang silya. "Kung gusto mo, maaari kang magtrabaho para sa akin." Hindi inaasahan ni Mateo ang alok na iyon. Matagal na siyang walang trabaho. Kung may magbibigay sa kanya ng pagkakataon, malaking bagay na iyon. Ngunit may kakaibang pakiramdam pa rin sa kanyang dibdib. Parang may babala. "Ano po ang gagawin ko?" tanong niya. "Magbubuhat ng mga sako, mag-aayos ng ani, at kung ano pa ang kailangan sa bukid." Simple lamang ang trabaho. Ngunit sa isip ni Don Silvestre, may iba siyang plano. Kung magtatrabaho si Mateo sa kanyang lupain, mas madali niyang mababantayan ang agimat na suot nito. At kung totoo ngang may kapangyarihan iyon, balang araw ay maaari niyang makamtan ang bagay na iyon para sa sarili niya. Samantala, hindi pa alam ni Mateo ang tunay na dahilan ng alok na iyon. Tahimik siyang nag-isip. Sa wakas, tumango siya. "Sige po." Bahagyang lumawak ang ngiti ni Don Silvestre. Magandang desisyon. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. "Simula bukas, magsisimula ka na." Hindi alam ni Mateo na sa pagtanggap niya sa trabahong iyon, mas lalo siyang lalapit sa panganib. Dahil ang taong nasa harap niya ay hindi lamang naghahanap ng trabahador. Hinahanap nito ang lihim ng agimat. At handa itong gawin ang lahat upang makuha iyon.
Kinabukasan ay maagang nagising si Mateo. Ang unang sinag ng araw ay bahagyang sumilip sa likod ng mga ulap habang ang buong bayan ay tahimik pa. Karaniwan sa kanya ang paggising ng maaga, ngunit sa araw na iyon ay may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, may naghihintay sa kanyang trabaho. Tahimik siyang bumangon mula sa kanyang pwesto sa likod ng simbahan. Inayos niya ang kanyang lumang damit at hinawakan ang agimat na nakasabit sa kanyang leeg. May bahagyang init itong taglay tulad ng dati. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tuwing haharap siya sa isang bagong pangyayari sa kanyang buhay, tila nagiging mas malinaw ang pakiramdam na iyon. Gagawin ko lamang ang tama, bulong niya sa sarili. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad papunta sa bukid ni Don Silvestre. Ang lupain ni Don Silvestre ay malawak. Pagdating ni Mateo ay marami ng tao ang nagtatrabaho sa palayan. Ang iba ay nag-aayos ng mga sako ng ani, habang ang iba naman ay abala sa pagbubuhat ng mga bagong aning palay mula sa kamalig. Napansin agad siya ng ilang manggagawa. Ang ilan ay nagulat. Hindi ba yun ang pulubi sa simbahan? Bulong ng isa. Oo nga, sagot ng isa pa. Ngunit bago pa lumalim ang kanilang usapan, lumapit si Rogelio. Mateo. Opo, sagot niya. Sumama ka sa akin. Sinundan niya si Rogelio papunta sa malaking kamalig kung saan nakatambak ang daan-daang sako ng palay. Itinuro ni Rogelio ang isang bahagi ng kamalig. Diyan mo ililipat ang mga sako papunta sa kabilang bahagi. Tumingin si Mateo. Ang bawat sako ay mabigat at hindi bababa sa 50 ang kailangang ilipat. Karaniwang 2 tao ang gumagawa ng ganoong trabaho. Mag-isa ko po, tanong niya. Bahagyang ngumiti si Rogelio. Oo. Hindi na nagtanong pa si Mateo. Tahimik siyang lumapit sa unang sako. Huminga siya ng malalim at sinubukang buhatin ito. At tulad ng nangyari sa palengke kahapon, nagulat siya sa kanyang sarili. Madali niyang naitaas ang sako. Parang hindi ito kasing bigat ng inaasahan niya. Hindi niya napigilang mapahawak sa agimat sa kanyang dibdib. Sa gilid ng kamalig ay may isang taong tahimik na nakamasid. Si Don Silvestre. Nakatayo siya sa lilim ng pinto habang pinagmamasdan ang bawat galaw ni Mateo. Isa-isa nitong binubuhat ang mga sako ng palay. Hindi siya nagpapakita ng pagod. Hindi rin siya nahihirapan. Mas lalo pang tumalim ang tingin ni Don Silvestre sa agimat na bahagyang nakalabas sa dibdib ni Mateo. Hindi na siya nagdududa. May kakaiba sa bagay na iyon. At gusto niyang malaman kung ano iyon. Lumipas ang ilang oras. Halos kalahati na ng mga sako ang naililipat ni Mateo. Ang ibang manggagawa ay paminsan-minsang tumitigil sa kanilang ginagawa upang panoorin siya. Hindi siya napapagod, bulong ng isa. Parang may kakaiba sa lakas niya, sabi ng isa pa. Ngunit si Mateo ay hindi nakikinig sa kanila. Nakatuon lamang siya sa kanyang ginagawa. Hindi niya ginagamit ang lakas na iyon para magpakitang gilas. Ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho. Habang binubuhat niya ang isa pang sako, napansin niya ang isang matandang manggagawa sa kabilang bahagi ng kamalig. Halos hindi na ito makagalaw sa pagod. Ang pangalan ng matanda ay Mang Isko, isa sa pinakamatagal ng trabahador sa bukid. Lumapit si Mateo. Ako na po dyan, sabi niya. Ngunit umiling ang matanda. Wag na, iho. Trabaho ko ito. Ngumiti si Mateo. Tutulungan ko na lang po kayo. Kinuha niya ang sako at dinala ito sa tamang pwesto. Tahimik na napangiti si Mang Isko. Salamat, iho. Hindi ito nakaligtas sa mata ni Don Silvestre. Napansin niya hindi lamang ang lakas ni Mateo, kundi ang ugali nito. Hindi ito mayabang. Hindi rin ito nagdadamot ng tulong. Ngunit sa isip ni Don Silvestre, hindi mahalaga ang kabutihan. Ang mahalaga ay ang kapangyarihan. At kung ang agimat na iyon ang dahilan ng lakas ni Mateo, dapat ay mapasa kanya ito. Nang sumapit ang tanghali,
ipinahinto muna ang trabaho ng mga manggagawa upang kumain. Umupo si Mateo sa ilalim ng puno kasama ang iba. Binigyan siya ng kaunting kanin at gulay ng kusinera ng bukid. Para sa isang taong matagal ng gutom sa buhay, napakalaking bagay na iyon. Habang kumakain siya, tahimik siyang pinagmamasdan ng isang tao mula sa malayo. Si Rogelio. Pagkaraan ng ilang sandali ay lumapit ito. Mateo, sabi niya. Opo? Gusto kang makausap ulit ni Don Silvestre mamaya. Nagulat si Mateo. Ano po kaya iyon? Bahagyang ngumiti si Rogelio. May gusto lamang siyang malaman. Hindi niya sinabi kung ano iyon. Ngunit sa isip ni Rogelio, malinaw ang utos ng kanyang amo. Kailangan nilang malaman kung paano gumagana ang agimat. At kung kinakailangan, maaari nila itong kunin kay Mateo. Samantala, tahimik lamang na kumain si Mateo. Hindi pa niya alam na ang simpleng pagtatrabaho niya sa bukid ay isa lamang pagsubok. At ang tunay na pagsubok ay paparating pa lamang. Pagkatapos ng tanghalian, muling nagbalik sa trabaho ang mga manggagawa sa bukid ni Don Silvestre. Ang araw ay mataas na sa langit at ang init nito ay matindi sa balat. Ang karamihan sa mga lalaki ay pawis na pawis habang nagbubuhat ng mga sako at nag-aayos ng ani sa kamalig. Ngunit si Mateo ay patuloy na gumagalaw ng may kakaibang sigla. Hindi niya ipinapakita ang lakas upang magpasikat. Tahimik lamang niyang ginagawa ang kanyang trabaho, tinutulungan ang mga mas nahihirapan at pinipiling magtrabaho ng walang reklamo. Sa bawat galaw niya ay tila may dumadaloy na lakas sa kanyang katawan. At sa tuwing nararamdaman niya iyon, automatikong napapahawak siya sa agimat sa kanyang dibdib. Sa kabilang dulo ng kamalig ay naroon muli si Don Silvestre. Tahimik siyang nakamasid. Hindi na ito simpleng pag-uusisa. May kasamang pagnanasa ang kanyang tingin. Isang pagnanasa sa kapangyarihan. Pagsapit ng hapon ay muling ipinatawag si Mateo sa malaking bahay. Naglakad siya sa bakuran habang sinusundan ang isang utusan papunta sa balkonahe kung saan nakaupo si Don Silvestre. Tahimik ang paligid. Ang mayamang lalaki ay may hawak na baso ng tubig habang nakatingin sa malawak niyang lupain. Pagdating ni Mateo ay dahan-dahan siyang lumingon. Mateo. Opo. Umupo ka. Medyo nag-alinlangan si Mateo, ngunit sumunod pa rin siya. Umupo siya sa isang maliit na bangko sa harap ng mesa. Sandaling tinitigan siya ni Don Silvestre. Para bang sinusubukan niyang basahin ang pagkatao nito. Maganda ang ginawa mo kanina, sabi niya. Salamat po. Hindi ka agad napagod. Sanay na rin po siguro sa hirap, sagot ni Mateo. Ngunit hindi iyon ang sagot na hinahanap ni Don Silvestre. Bahagyang sumandal siya sa kanyang silya. Mateo, sabi niya, matagal ka na bang may suot na agimat? Napahinto si Mateo. Bahagyang gumalaw ang kanyang kamay sa dibdib kung saan nakasabit ang agimat. Hindi po. Kailan mo ito nakuha? Nag-isip siya sandali. Hindi pa pumatagal. Kanino mo nakuha? Dito na nag-alinlangan si Mateo. Hindi niya alam kung dapat ba niyang banggitin ang tungkol sa diwata. Sa huli ay sinabi niya lamang ang parehong sagot na sinabi niya kahapon. Regalo po ito ng isang taong tumulong sa akin. Tahimik na tumango si Don Silvestre. Ngunit hindi siya kumbinsido. Mateo, sabi niya sa mas mababang tinig, naniniwala ka ba na may kapangyarihan ang agimat na iyan? Hindi agad sumagot si Mateo. Hindi niya gustong magsinungaling. Ngunit ayaw din niyang ipagyabang ang bagay na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Hindi ko po alam, sagot niya. Ngumiti si Don Silvestre. Isang ngiting tila may itinatagong balak. Kung totoo ngang may kapangyarihan iyan, sabi niya, malaking bagay iyon. Tahimik si Mateo. Nagpatuloy si Don Silvestre. Isipin mo, kung gagamitin mo yun sa tamang paraan, maaari kang yumaman. Napatingin si Mateo.
Yumaman po? Oo. Itinuro ni Don Silvestre ang malawak na lupain sa paligid. Ang mundo ay hindi para sa mahihina. Ang mga may lakas at talino ang nagiging matagumpay. Tumahimik si Mateo. Naalala niya ang sinabi ng diwata sa kagubatan. Ang kapangyarihan ng agimat ay hindi para sa kasakiman. Hindi ko po kailangan ng yaman. Mahinahong sagot niya. Bahagyang kumunot ang noo ni Don Silvestre. Talaga? Opo, sapat na po sa akin ang may makain at may mapagtrabahuhan. Sandaling natahimik ang mayamang lalaki. Hindi iyon ang inaasahan niyang sagot. Sa kanyang isip, ang sinumang tao na may hawak ng kapangyarihan ay tiyak na gugustuhin gamitin ito upang umangat. Ngunit ang pulubing nasa harap niya ay tila kontento na sa simpleng buhay. Hindi niya iyon maintindihan. Ngunit lalo siyang naging interesado sa agimat. Kung hindi ito gagamitin ni Mateo para sa kapangyarihan, mas lalo lamang sayang kung nasa kamay ito ng isang taong tulad niya. Mateo, sabi niya sa wakas, magtrabaho ka lamang ng mabuti dito sa aking bukid. Opo, at aalagaan kita. Bahagyang tumango si Mateo. Maraming salamat po. Ngunit habang umaalis si Mateo mula sa bahay, may 2 taong nag-uusap sa loob ng balkonahe. Si Don Silvestre at si Rogelio. Tahimik na nagsalita ang katiwala. Ano po ang plano ninyo? Hindi agad sumagot si Don Silvestre. Tumingin siya sa direksyon kung saan naglalakad si Mateo. Pagkatapos ay mahinang sinabi, kailangan kong makuha ang agimat na iyon. Paano po? Bahagyang ngumiti si Don Silvestre. Hindi pa ngayon. Saglit siyang tumahimik. Ngunit darating ang tamang oras. Samantala, walang kamalay-malay si Mateo sa usapan na iyon. Habang naglalakad siya pabalik sa kamalig, napansin niyang muling umiinit ang agimat sa kanyang dibdib. Mas malakas kaysa dati. Parang may nais itong ipaalam sa kanya. Parang isang babala. At sa unang pagkakataon, mula nang matanggap niya ang agimat, may pumasok na tanong sa kanyang isip. Hindi lamang kung ano ang kaya nitong gawin, kundi kung ano ang mangyayari kapag may ibang taong nagtangkang kunin ito mula sa kanya. Lumipas ang ilang araw mula nang magsimulang magtrabaho si Mateo sa bukid ni Don Silvestre. Araw-araw ay pareho ang kanyang ginagawa. Nagbubuhat ng mga sako ng palay, nag-aayos ng mga ani sa kamalig, at tumutulong sa ibang manggagawa kapag kinakailangan. Sa kabila ng bigat ng trabaho, tila hindi siya agad napapagod. Ang kanyang lakas ay patuloy na ikinagugulat ng mga tao sa bukid. Parang hindi siya nauubusan ng lakas, sabi ng isang manggagawa isang hapon. Hindi ko pa siya nakitang napahinto sa pagod, sagot naman ng isa. Ngunit si Mateo ay hindi nagbibigay ng pansin sa kanilang mga usapan. Tahimik lamang siyang nagtatrabaho at sa tuwing matatapos ang araw, bumabalik siya sa likod ng simbahan kung saan siya pansamantalang naninirahan. Sa kabila ng mga pagbabago sa kanyang buhay, hindi siya nagbago ng ugali. Kung may sobra siyang pagkain mula sa bukid, ibinibigay niya ito sa ibang pulubing mas nangangailangan. Kung may matandang nahihirapan sa daan, tinutulungan niya ito magbuhat ng mga dala. Ang agimat sa kanyang leeg ay nananatiling tahimik sa karamihan ng oras. Ngunit may mga sandali na tila may kakaibang init itong ibinibigay sa kanya. At sa tuwing mangyayari iyon, may pakiramdam si Mateo na may nais itong ipaalala. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng trabaho, nagpasya si Mateo na bumalik sa kagubatan. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit parang may humihila sa kanyang mga paa papunta roon. Marahil ay dahil doon nagsimula ang lahat. Tahimik ang daan papunta sa kagubatan. Ang buwan ay bahagyang nakatago sa likod ng mga ulap at ang paligid ay nababalot ng malamlam na liwanag. Pagdating niya sa punong balete kung saan niya unang nakita ang diwata, huminto siya. Ang lugar ay pareho pa rin. Ang malalaking ugat ng puno ay nakahawak sa lupa at ang hangin ay tila may dalang kakaibang katahimikan. Huminga ng malalim si Mateo.
Kung naririnig mo ako, sabi niya sa mahinang tinig, gusto ko lang magpasalamat. Walang sumagot. Ngunit sa sandaling iyon, biglang uminit ang agimat sa kanyang dibdib. Napahawak siya rito. Ang init ay hindi masakit, ngunit malinaw. Parang may enerhiyang dumadaloy mula sa agimat papunta sa kanyang katawan. Napatingin siya sa paligid. At pagkatapos ay napansin niya ang isang liwanag sa pagitan ng mga puno. Dahan-dahang lumapit ang liwanag, hanggang sa unti-unting lumitaw ang isang pamilyar na anyo. Ang diwata. Ang kanyang buhok ay kumikislap sa liwanag ng buwan, at ang kanyang presensya ay muling nagdala ng kakaibang katahimikan sa buong kagubatan. Napayuko si Mateo. Kayo po. Ngumiti ang diwata. Bumalik ka. Opo. Tila marami nang nagbago sa iyong buhay. Tumango si Mateo. Dahil po sa agimat na ibinigay ninyo. Lumapit ang diwata at tumingin sa agimat sa kanyang dibdib. Ginagamit mo ba ito sa kabutihan? Opo, sagot ni Mateo. At hindi para sa kasakiman? Hindi po. Tahimik na tumango ang diwata. May kasiyahan sa kanyang mga mata. Ngunit unti-unting naging seryoso ang kanyang mukha. Mateo, sabi niya, may nais akong ipaalala sa iyo. Tahimik siyang nakinig. Ang kapangyarihan ng agimat ay hindi lamang nagbibigay ng lakas. Napatingin si Mateo. May iba pa po ba itong kakayahan? Marami, sagot ng diwata. Ngunit ang tunay na kapangyarihan nito ay lumalabas lamang kapag ang puso ng nagdadala nito ay nananatiling dalisay. Tahimik na tumango si Mateo. Pagkatapos ay nagpatuloy ang diwata. Ngunit tandaan mo ito. Bahagyang lumakas ang hangin sa paligid ng kagubatan. Hindi lamang ikaw ang nakapansin sa kapangyarihan ng agimat. Napakunot ang noo ni Mateo. Ano po ang ibig ninyong sabihin? May mga taong nais itong kunin mula sa iyo. Agad niyang naalala si Don Silvestre. Ang taong iyon, sabi ng diwata, ay may pusong puno ng kasakiman. Hindi nagulat si Mateo. Nararamdaman na rin niya iyon. Mag-ingat ka, dagdag ng diwata. Dahil kapag ang agimat ay napunta sa kamay ng taong may masamang hangarin, sandaling tumigil ang diwata. Maaaring magdulot ito ng malaking kapahamakan. Tahimik si Mateo. Humigpit ang kanyang hawak sa agimat. Hindi ko po ito ibibigay sa kanya. Ngumiti ng bahagya ang diwata. Hindi ganoon kadali ang mga pagsubok na darating. Napatingin si Mateo. Pagsubok? Oo. Ang liwanag sa paligid ng diwata ay bahagyang lumakas. Ang agimat ay hindi lamang biyaya. Ito rin ay pagsubok sa iyong puso. Unti-unti siyang nagsimulang maglaho sa liwanag. Magtiwala ka sa kabutihan ng iyong puso, Mateo. At sa isang iglap, muli siyang nawala sa kagubatan. Naiwan si Mateo sa ilalim ng punong balete. Mas malinaw na ngayon ang kanyang naiintindihan. Hindi lamang simpleng swerte ang dala ng agimat. Ito ay isang kapangyarihan na maaaring magdala ng kabutihan o kapahamakan. At habang naglalakad siya pabalik sa bayan, hindi niya alam na sa bahay ni Don Silvestre ay may lihim na plano ng nabubuo. Isang plano upang makuha ang agimat. Kahit pa kailangan nitong gumamit ng panlilinlang o puwersa. Sa malaking bahay ni Don Silvestre, tahimik ang gabi ngunit hindi natutulog ang may-ari nito. Nakatayo siya sa balkonahe habang nakatanaw sa malawak niyang lupain. Sa malayo ay makikita ang mga ilaw ng ilang bahay sa bayan, at sa mas malayong bahagi ay ang madilim na kagubatan. Doon niya unang naisip na maaaring may koneksyon ang agimat ni Mateo sa mga kwento ng mga nilalang na naninirahan sa kagubatan. Hindi siya naniniwala sa mga diwata o engkanto, ngunit naniniwala siya sa kapangyarihan. At kung ang agimat na iyon ang dahilan ng lakas ni Mateo, hindi niya hahayaang manatili iyon sa leeg ng isang pulubi. Sa likod niya ay nakatayo si Rogelio.
Tahimik itong naghihintay ng utos. Ano na ang nalaman mo? Tanong ni Don Silvestre nang hindi lumilingon. Wala pong kakaiba sa kanyang ginagawa, sagot ni Rogelio. Tahimik lamang po siyang nagtatrabaho. Hindi ba siya nagkukwento tungkol sa agimat? Hindi po. Tahimik na nag-isip si Don Silvestre. Kung ganoon, sabi niya pagkatapos ng ilang sandali, kailangan nating gumawa ng paraan para makuha iyon. Nag-alinlangan si Rogelio. Ano po ang ibig ninyong gawin? Dahan-dahang lumingon si Don Silvestre. Ang kanyang mga mata ay malamig. Patibong. Kinabukasan ay muling nagtrabaho si Mateo sa bukid. Hindi niya alam ang planong binubuo laban sa kanya. Ang isip niya ay abala lamang sa kanyang gawain. Habang nagbubuhat siya ng mga sako sa kamalig, lumapit sa kanya si Mang Isko. Iho, sabi ng matanda, maraming salamat sa tulong mo nitong mga nakaraang araw. Ngumiti si Mateo. Wala po iyon. Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi ko na kayang gawin ang trabaho ko. Umiling si Mateo. Lahat po tayo ay nagtutulungan lang. Hindi niya napansin na sa pintuan ng kamalig ay nakatayo si Rogelio. Pinagmamasdan niya ang agimat sa dibdib ni Mateo. Pagkatapos ay tahimik siyang umalis. Bandang hapon, ipinatawag muli si Mateo. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi siya dinala sa bahay ni Don Silvestre. Sa halip, dinala siya sa likod ng kamalig kung saan nakatayo si Rogelio at dalawang lalaki na hindi niya kilala. Mateo, sabi ni Rogelio. Opo? Kailangan namin ng tulong mo. Ano po iyon? Itinuro ni Rogelio ang isang maliit na kubo sa gilid ng bukid. May mahalagang gamit si Don Silvestre doon na kailangang ilipat sa ibang lugar. Tumango si Mateo. Madali lang iyon. Ngunit habang naglalakad sila papunta sa kubo, napansin ni Mateo ang kakaibang katahimikan. Walang ibang manggagawa sa paligid. At sa sandaling iyon, biglang uminit ang agimat sa kanyang dibdib. Mas malakas kaysa dati. Napahinto siya. Bakit? Tanong ni Rogelio. May kakaibang pakiramdam si Mateo. Parang may babala. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang nagsara ang pinto ng kubo sa likod niya. Napalingon siya. Ang dalawang lalaking kasama ni Rogelio ay nakaharang sa pinto. Unti-unting nagbago ang mukha ni Rogelio. Ang dati nitong maamong ekspresyon ay napalitan ng malamig na tingin. Mateo, sabi niya, ibigay mo na ang agimat. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ano po? Ang agimat, ulit ni Rogelio. Iyan ang gusto ni Don Silvestre. Biglang naging malinaw ang lahat kay Mateo. Ang trabaho, ang mga tanong, ang mga pag-uusisa tungkol sa agimat. Lahat iyon ay bahagi ng plano. Hindi ko po pwedeng ibigay ito, sabi niya. Bahagyang natawa si Rogelio. Mateo, huwag mong gawing mahirap ang sitwasyon. Lumapit ang dalawang lalaki. Pulubi ka lamang, dagdag ni Rogelio. Hindi mo kailangan ng ganoong bagay. Ngunit hindi umatras si Mateo. Mahigpit niyang hinawakan ang agimat. Naalala niya ang sinabi ng diwata. May mga taong nais itong kunin mula sa iyo. Sa sandaling iyon, mas lalo pang uminit ang agimat sa kanyang dibdib. Parang may lakas na nagigising sa loob niya. Hindi ko ito ibibigay, ulit niya. Nagkatinginan ng dalawang lalaki. Pagkatapos ay sabay silang lumapit. Ngunit sa sandaling hinawakan ng isa sa kanila ang balikat ni Mateo, may kakaibang nangyari. Isang malakas na puwersa ang tila nagmula sa agimat. Napaatras ang lalaki na parang tinulak ng hangin. Napabagsak siya sa lupa. Napatingin ang lahat sa agimat. Kumikislap ito ng bahagyang liwanag. Nanlaki ang mga mata ni Rogelio. Kung ganoon, bulong niya. Mas lalo siyang naging determinado. Mas kailangan nga naming makuha iyan. Ngunit bago pa sila makagalaw muli, mabilis na lumabas si Mateo mula sa kubo. Tumakbo siya palabas ng bukid.
Habang tumatakbo siya sa madilim na daan, nararamdaman niyang mas malakas ang tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa isang katotohanan na malinaw na ngayon sa kanya. Hindi na siya ligtas sa bukid ni Don Silvestre. At mula sa gabing iyon, alam niyang magsisimula na ang tunay na laban para sa agimat na kanyang dala. Mabilis ang pagtakbo ni Mateo palabas ng bukid ni Don Silvestre. Ang madilim na daan ay halos hindi na niya makita, ngunit patuloy siyang tumatakbo. Ang kanyang dibdib ay mabilis ang paghinga at ang tibok ng kanyang puso ay tila umaaling-aungaw sa kanyang tenga. Hindi siya tumitingin sa likod. Alam niyang kung mahuhuli siya ng mga tauhan ni Don Silvestre, hindi na siya makakatakas. Ang agimat sa kanyang dibdib ay patuloy na naglalabas ng bahagyang init, parang may lakas na gumagabay sa kanyang bawat hakbang. Habang tumatakbo siya sa makitid na daan papunta sa bayan, narinig niya ang sigaw mula sa likod. "Hanapin ninyo siya!" Boses iyon ni Rogelio. Ibig sabihin, hindi siya titigilan ng mga ito. Humigpit ang hawak ni Mateo sa agimat. Hindi niya ito maaaring mawala. Hindi lamang dahil ito ang nagbigay sa kanya ng lakas, kundi dahil alam niyang kapag napunta ito sa kamay ni Don Silvestre, maaaring gamitin ito sa masama. Pagdating niya sa gilid ng bayan, bahagya siyang huminto. Kailangan niyang mag-isip. Kung babalik siya sa simbahan kung saan siya natutulog, tiyak na doon siya unang hahanapin. Kung pupunta naman siya sa palengke, maraming tao ang maaaring madamay sa gulo. Sa sandaling iyon ay naalala niya ang sinabi ng diwata, ang kagubatan. Doon niya unang natanggap ang agimat. At marahil ay doon din siya makakahanap ng tulong. Muling nagsimulang tumakbo si Mateo. Diretso papunta sa kagubatan. Samantala sa bukid ni Don Silvestre ay nagngangalit sa galit ang mayamang lalaki. "Paano ninyo siya pinatakas?" Sigaw niya. Nakatayo sa harap niya sina Rogelio at ang dalawang lalaki na nabigo sa kanilang plano. "Hindi po namin inaasahan na may kapangyarihan ang agimat," sagot ni Rogelio. "Kapangyarihan?" ulit ni Don Silvestre. Kumikislap po iyon at tila may puwersang nagtulak sa amin. Sandaling natahimik si Don Silvestre. Sa halip na matakot, lalo lamang siyang naging interesado. Kung ganoon, sabi niya, mas lalo nating itong kailangang makuha. Lumapit siya sa mesa at mahigpit na hinawakan ang gilid nito. "Hanapin ninyo siya sa buong bayan." "Opo. At kung kinakailangan..." Huminto siya sandali bago nagsalita. "Gamitin ninyo ang puwersa." Tumango si Rogelio. Agad silang umalis upang simulan ang paghahanap. Samantala, si Don Silvestre ay nanatiling nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay puno ng iisang bagay lamang. Kasakiman. Sa kabilang banda, narating na ni Mateo ang kagubatan. Ang hangin ay malamig at ang mga puno ay halos magtakip sa liwanag ng buwan. Pagod na siya sa pagtakbo, kaya napahinto siya sa ilalim ng isang malaking puno. Huminga siya ng malalim. Tahimik ang paligid. Ngunit sa kanyang puso ay may kaba pa rin. Hindi niya alam kung gaano kalayo ang narating ng mga tauhan ni Don Silvestre. Napahawak siya sa agimat. "Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko," bulong niya. Sa sandaling iyon ay muling uminit ang agimat. Mas malinaw kaysa dati. At tulad ng nangyari noong una, may liwanag na lumitaw sa pagitan ng mga puno. Unti-unti itong lumapit, hanggang sa muling lumitaw ang diwata sa harap niya. "Mateo!" sabi nito sa mahinahong tinig. Napabuntong hininga si Mateo. "Kayo po." Tila nagsimula na ang pagsubok. Tumango si Mateo. Sinubukan nilang kunin ang agimat. Alam na iyon ng diwata. "Tulad ng sinabi ko, may mga taong handang gawin ang lahat para sa kapangyarihan." Tahimik si Mateo. Pagkatapos ay nagtanong siya, "Ano po ang dapat kong gawin?" Lumapit ang diwata at tiningnan ang agimat.
Ang agimat ay hindi lamang nagbibigay ng lakas. May iba pa po ba itong kakayahan? Oo, sagot ng diwata. Kapag ang may hawak nito ay nasa panganib, pinoprotektahan siya ng agimat. Naalala ni Mateo ang nangyari sa kubo. Kung hindi dahil sa agimat, maaaring nakuha na ito ng mga tauhan ni Don Silvestre. Ngunit tandaan mo ito, dagdag ng diwata. Ang tunay na kapangyarihan ng agimat ay hindi pa ganap na nagigising. Napatingin si Mateo. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Darating ang araw na kakailanganin mong gamitin ang buong kapangyarihan nito. Para saan po? Sandaling natahimik ang diwata. Pagkatapos ay tumingin siya sa malalim na bahagi ng kagubatan. Dahil ang kasakiman ni Don Silvestre ay hindi magtatapos sa simpleng pagnanakaw. Napakunot ang noo ni Mateo. May mas malaki siyang plano. Hindi pa malinaw kay Mateo kung ano iyon. Ngunit naramdaman niyang mas mabigat ang mga susunod na mangyayari. Sa unang pagkakataon, hindi lamang ang agimat ang kailangang ipagtanggol. Maaaring pati ang buong bayan. At sa gitna ng madilim na kagubatan, nagsisimula ng mabuo ang isang laban. Sa pagitan ng kapangyarihang ginagamit para sa kabutihan. At kapangyarihang ay hinihimok ng kasakiman. Tahimik ang kagubatan habang nakatayo si Mateo sa ilalim ng punong balete. Sa harap niya ay ang diwata na nagbigay sa kanya ng agimat. Ang mahiwagang bagay na ngayon ay nagdala sa kanya sa gitna ng panganib. Ang hangin ay dahan-dahang dumaraan sa mga dahon at ang liwanag ng buwan ay bahagyang tumatama sa mukha ni Mateo. Ramdam niya ang pagod mula sa pagtakbo, ngunit mas malakas ang pakiramdam ng responsibilidad na unti-unting bumibigat sa kanyang dibdib. Ano po ang ibig ninyong sabihin na may mas malaking plano si Don Silvestre? Tanong niya. Tahimik na tumingin ang diwata sa malalim na bahagi ng kagubatan bago siya muling nagsalita. Ang mga taong tulad niya ay hindi kailanman nasisiyahan sa kung ano ang mayroon sila. Napayuko si Mateo. Kapag nalaman niyang hindi niya makukuha ang agimat sa simpleng paraan, pagpapatuloy ng diwata, gagawa siya ng ibang paraan. Ano po iyon? Maaaring saktan niya ang ibang tao. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ang bayan? Tumango ang diwata. Kung iisipin niyang mapipilitan kang ibigay ang agimat upang iligtas ang iba, gagamitin niya iyon laban sa iyo. Tahimik si Mateo. Sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang hindi lamang ang kanyang sariling kapalaran ang nakataya. Maaaring madamay ang buong bayan. Hindi ko po hahayaang mangyari iyon, sabi niya. Tumingin ang diwata sa kanya. Sigurado ka ba? Opo. Ngumiti ng bahagya ang diwata. Kung ganoon, oras na upang maunawaan mo ang tunay na kapangyarihan ng agimat. Napatingin si Mateo sa agimat na nakasabit sa kanyang dibdib. Akala ko po ay nagbibigay lamang ito ng lakas at proteksyon. Simula pa lamang iyon, sagot ng diwata. Lumapit siya at bahagyang inilapit ang kanyang kamay sa agimat. Sa sandaling iyon, naglabas ito ng mas malinaw na liwanag. Ang mga simbolo sa ibabaw nito ay tila gumalaw. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ang agimat ay nilikha upang tulungan ang mga taong may dalisay na puso, paliwanag ng diwata. Kapag ang nagdadala nito ay handang ipagtanggol ang iba, mas lumalakas ang kapangyarihan nito. Unti-unting naramdaman ni Mateo ang kakaibang enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan. Hindi ito katulad ng lakas na naramdaman niya noon. Mas malinaw, mas buhay. Ano po ang mangyayari sa akin? Tanong niya. Matututo kang gamitin ang lakas na ibinibigay ng agimat, sagot ng diwata. Ngunit tandaan mo, ang kapangyarihan na ito ay hindi para sa paghihiganti. Tumango si Mateo. Nauunawaan ko po. Ngunit sa sandaling iyon, may narinig silang ingay mula sa malayo. Mga yabag. Maraming yabag. Napalingon si Mateo sa direksyon ng daan papunta sa kagubatan. Ang mga tauhan ni Don Silvestre, sabi niya. Tumango ang diwata.
Hinahanap ka nila. Lumakas ang liwanag ng agimat. Mateo, sabi ng diwata. Ito na ang unang pagkakataon na kakailanganin mong gamitin ang kapangyarihan nito. Humigpit ang hawak ni Mateo sa agimat. Hindi ako lalaban kung hindi kailangan, sabi niya. Gamitin mo ang kapangyarihan upang protektahan, hindi upang manakit, sagot ng diwata. Habang papalapit ang mga yabag, dahan-dahang naglaho ang anyo ng diwata sa liwanag ng buwan. Magtiwala ka sa iyong puso. At tuluyan siyang nawala. Naiwan si Mateo sa gitna ng kagubatan. Makalipas ang ilang sandali ay lumitaw ang mga tauhan ni Don Silvestre sa pagitan ng mga puno. May hawak silang mga sulo at mga patpat. Sa unahan nila ay si Rogelio. Alam naming nandito ka, Mateo, sigaw nito. Huminga ng malalim si Mateo. Hindi siya tumakbo. Sa halip ay lumabas siya mula sa likod ng puno. Nagulat ang mga lalaki nang makita siya. Sa wakas, sabi ni Rogelio habang dahan-dahang lumalapit. Ibigay mo na ang agimat. Umiling si Mateo. Hindi. Nagtawanan ng ilang lalaki. Pulubi ka lamang, sabi ng isa. Ngunit bago pa sila makalapit ng tuluyan, biglang kumislap ang agimat sa dibdib ni Mateo. Ang liwanag nito ay nagbigay ng kakaibang ningning sa paligid. Napahinto ang mga lalaki. Ramdam nila ang kakaibang puwersa na tila nagmumula sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi natakot si Mateo. Sa halip, may kakaibang kapayapaan siyang naramdaman. Parang alam ng kanyang puso kung ano ang dapat gawin. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Ang liwanag ng agimat ay bahagyang lumakas. Hindi ito isang pag-atake. Ngunit sapat upang maramdaman ng mga lalaki ang lakas na hindi nila kayang kalabanin. Napaatras ang ilan sa kanila. Napatingin si Rogelio sa agimat. Sa kanyang mga mata ay may halong takot at pagnanasa. Hindi ito matatapos dito, sabi niya. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga lalaki na umatras. Unti-unti silang nawala sa pagitan ng mga puno. Naiwan si Mateo sa gitna ng kagubatan. Tahimik. Ngunit malinaw sa kanyang isip ang isang bagay. Ang laban ay hindi pa tapos. At ang kapangyarihan ng agimat ay nagsisimula pa lamang magising. Wakas,